Why? Why do we need to give special attention to other believers? And why do they get priority in loving? Everyone is in need, pero you will give priority on the brother. He will be first. Although, of course, maraming aangal, ba't ganyan ang Church of Christ? Ba't ganyan ang Church of Christ? May mga kinikilingan. Ayoko na dyan kasi kung hindi ka member ng church, hindi ka nila papansinin. Hindi po. Papansinin natin sila. Susuyuin natin sila. Pero, iuuna muna natin ang ating kapatid sa Panginoon. Sila muna yung priority. Kumbaga sa lahat ng pila, sila yung, senior. Yung special, yung privilege line. Na? Sila yung nauna, sila yung ating priority. Kung meron kang pera na ipamumudmod, sila munang bibigyan. Kung meron kang pagkain na ipamimigay, sila muna ang pagbibigyan bago pa yung iba. So, ang ibig sabihin, sila yung mauuna sa ating kalakasan. Sila yung mauuna sa ating mga oras na pwedeng ibigay. Sila ang ating unang susuyuin. Sila yung una nating papahalagahan at mamahalin. Sila. Pero bakit? Bakit? Bakit sila dapat yung priority? Dapat silang mauna? Dapat silang may special attention? Dahil, mga kapatid, ang ating pagmamahalan na magkakapatid sa Panginoon is our greatest witness to the world. So people would see na we are the children of God. Ito yung pinakadakilang pagpapatotoo sa katunayan ng Diyos sa ating mga buhay. Na nakikita nila na ang ating pagpapahalaga, pagsuyo, paglilingkod sa ating mga kapatid ay ang bunga ng Diyos na nananahan sa atin, sa ating mga buhay. Nagagawa na sa ating Panginoon Diyos, na siyang gumagawa sa ating buhay, na siya ang dahilan ng ating pagmamahalang magkakapatid. Ito yung pagpapatotoo. Ito yung hindi nila mapapahindian. Ito yung dito magiging tanyag ang iglesia sa kanyang pagmamahalan. Kapag ka nakita nilang merong hindi pagkakaanuhan, sino bang pamilyang hindi nag-aaway-away? Sino bang pamilyang hindi nagkakatampuhan? Dumadaan lahat dyan. Yan ay sinusubok ang ating pagmamahalan sa isa't isa. Pero yung kagaanan ng ating pagpapatawad, yung kagalingan natin sa pagtingin sa katotohanan, sa katwiran, kung sino yung nasa katwiran, kung sino yung nasaktan, kung sino yung kailangan humingi ng tawad, kung sino yung dapat lumapit at humingi ng tawad, nagagawa natin yan dahil bunsod ng ating pag-ibig sa isa't isa. Ayaw nating mawala ang isa't isa. Dahil ito rin, ang tinitingnan ng mga tao kung paano tayo magpapatawad sa isa't isa. Kung paano natin sasaklaluhin ang isang kapatid na nalulublob sa kanyang pagkakasala. Kung paano natin siya hahanguin sa kanyang kapahamakan upang maibalik sa kaligtasan. Nakikita dapat yan ng ating mga kaibigan. Kung paano tayo magpatawad sa isa't isa. Kung paano natin inaalalayan yung mga mahina. Kung paano natin sinusuyo ang iglesia upang kung paano siya tumibay. Dahil pamilya tayo ng Diyos. Hindi tayo karaniwang pamilya. Ang Diyos sa ating magulang. Ang Diyos na makapangyarihan, ang kumukup-kup at bumubuklod sa atin bilang kanyang pamilya. Dahil dito, ang sabi ng ating Panginoon in John chapter 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you have love for one another. This is the only way people would discern our true relationship with God when we know how to love each other, when we care for one another, when we support one another. God wants you to be in regular, close fellowship with other believers so you can develop the skill of loving. Because we are a family of love. We are the family of God. And so, no one can exist and learn love being alone. No one can learn love in isolation. In other words,
Love cannot be learned in isolation. We need our brethren to do it. Actually, sabi nga ng maraming mga magaling na preacher, ang iglesia ay isang laboratory. It's also a place of workshop. Laboratory na trial and error, and then it is an environment ready for love, ready for anyone na i-exercise niya ang kanyang pagmamahal sa Panginoon, patunayan niya ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ito yung mga taong mag-appreciate, tutulong, makikisa sa'yo. That is what the church is. And so, you need the church para ma-exercise mo, ma-live up mo, ma-characterize mo ang love sa iyong buhay. You need the church. You need God's family. Kaya nga ba, ang suggestion sa atin ng ating mahal na kapatid na Pablo, doon sa Galatians chapter 6 verse 10, ang sabi, so then, whenever we have the opportunity, let us practice doing good to everyone, especially to the family of faith. Given the opportunity, we will provide love. We will practice good things to everyone, especially to the family of faith. Through fellowship kasi, we learn 3 important truths. The best use of life is love. The best expression of love is time. And the best time to love is now. So this would be our outline for this lesson. Number 1, the best use of life is love. Dahil life without love is really worthless, meaningless, no sense. Dahil doon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, it is love then that you should strive for. Ito yung dapat inyong pagsikapan, wika ni Pablo, ang pagmamahalan. Set your hearts on spiritual gifts, especially the gift of proclaiming God's message. Ito yung pagsikapan natin, ang pagmamahalan. Meron siyang sinabi, hindi ko lang matandaan kung nasaan, it is a portion of his letters also. Sabi niya, magkaroon kayo ng utang sa isa't isa. At bayaran nyo ang inyong utang sa mga kapatid sa pamamagitan ng pagmamahalan. Ang sabi ni Pablo, meron akong utang sa inyo. Ang utang ko sa pag-ibig. Kailangan mabayaran ko, magbayad ako ng pag-ibig sa aking mga kapatid, sa aking pagkakautang. So, love should be your top priority, primary objective, and greatest ambition. Dahil love fosters deep connections with others, creating a sense of belonging and intimacy. It is only through love that we can develop real and believable relationship. Hindi naman tayo magkaano-ano, pero pagka nagturingan tayo higit pa sa magkakapamilya, higit pa sa magkakapatid, dahil sa pagmamahalang namuo